Sampung mga school trips na nauwi sa matinding kapahamakan. Kapag magsasagawa ng school trip ay napakahalaga ng kahandaan. Dapat ay alam at familiar sila sa kung saang lugar sila pupunta, ano ang uri ng klima doon, at importante din na ihanda ang kanilang sarili sa posibleng mangyayari. Pero may ilan talaga na sa sobrang excited ay nakakalimutan na ang maghanda, kung kaya't nauuwi ito sa trahedya. At sa video ngang ito ay aalamin at pag-uusapan natin ang 10 mga school trips na nagresulta sa kapahamakan. Kaya naman simulan na natin. Number 1. Sunburn Snafu. Students ignore teachers' instructions. Ang kwentong Sunburn Snafu, Students ignore teachers' instructions ay tungkol sa isang school trip na hindi naging maayos dahil hindi sinunod ng mga estudyante ang mga bilin ng kanilang guro. Ipinapakita ng kwentong ito kung gaano kahalaga ang pagsunod sa mga patakaran para maiwasan ang mga problema tulad ng pagkasunog ng balat mula sa araw o sunburn. Ang school trip ay naganap sa isang beach. Layunin ng biyahe na turuan ng mga estudyante tungkol sa kalikasan at makaranas ng mga outdoor activities. Bago pa magsimula ang trip ay malinaw na ipinaalala ng guro ang mga dapat gawin ng mga estudyante. Kabilang dito ang paglalagay ng sunscreen para hindi masunog ang balat, pag-inom ng maraming tubig para maiwasan ang pagkahilo o dehydration, at ang pagsuot ng tamang damit na makakaprotekta mula sa init ng araw. Ngunit sa kasamaang palad ay maraming estudyante ang hindi sumunod sa mga paalala ng kanilang guro. Bagamat may ilan na nagdala ng sunscreen, karamihan sa kanila ay hindi ito ginamit. Iniisip ng iba na hindi naman sila masusunog dahil maulap ang panahon o kaya gusto nilang maging tan o maitim ang kanilang balat. May iba naman na sobrang nasabik sa mga gawain kaya nakalimutan nilang maglagay ng sunscreen, habang may ilan din na hindi talaga sineryoso ang mga bilin ng kanilang guro. Pagkatapos ng ilang oras na nakabilad sa araw ay nagsimulang makaramdam ng hapdi at kirot ang balat ng mga estudyante. Namula ang kanilang balat tanda ng pagkasunog. Habang tumatagal ay mas lalong lumalala ang sunburn ng ilan sa kanila. Ang iba ay kinailangang dalhin sa klinik o hospital dahil sa malalang sunburn na kilala bilang second degree burn. Dahil sa nangyari ay hindi lang pisikal na sakit ang naranasan ng mga estudyante, kundi pati na rin ang emotional effect nito sa kanila at sa guro. Maraming magulang ang nagalit at nagreklamo sa eskwelahan. Sinisisi ang guro at ang pamunuan sa nangyari. Kahit pa malinaw na ibinigay ng guro ang mga paalala bago ang trip, ay naging usap-usapan kung paano mas mapapabuti ang pangangasiwa ng mga school trip at kung paano masisiguro na lahat ng estudyante ay susunod sa mga patakaran para maiwasan ang ganitong problema. Number 2. Mountain Rescue. Poor preparation on a school trip. Ang kwento tungkol sa mountain rescue, poor preparation on a school trip ay nagpapakita ng mga problema na dulot ng kakulangan ng tamang paghahanda sa isang school trip. Isang grupo ng mga estudyante at guro ang nagpunta sa bundok para sa isang adventure. Ngunit hindi sila handa sa mga hamon na kanilang hinarap. Una, hindi nila masyadong pinag-aralan ang lagay ng panahon bago sila umalis. Habang sila ay nasa kalagitnaan ng bundok, biglang bumagsak ang malakas na ulan at bumaba ang temperature. Dahil dito ang mga estudyante at guro ay nahirapan at nalagay sa alanganin. Hindi nila inaasahan na magiging ganoon kalala ang kondisyon ng panahon, kung kaya't hindi sila handa sa hirap na dala nito. Pangalawa, kulang din sila sa tamang gamit. Marami sa mga estudyante ang hindi nakaangkop na kasuotan para sa malamig at basang panahon. Wala silang sapat na mga jacket, raincoat o mga sapatos na para sa ganitong sitwasyon. Dahil dito ay mabilis silang nilamig at nahirapan sa paglakad. Ang ilan sa mga estudyante ay nagpakita ng sintomas ng hypothermia, na isang mapanganib na kondisyon kung saan ang katawan ay sobrang nilalamig. Bukod pa rito, ang kanilang baon na pagkain at tubig ay hindi sapat para sa tagal ng kanilang biyahe. Maraming estudyante ang nagutom at nauuhaw, kung kaya't nawalan sila ng lakas sa paglalakad. Habang tumatagal ang kanilang biyahe pababa ng bundok, ay lalo silang bumabagal dahil sa pagod at gutom. Sa sitwasyong ito ay wala silang nagawa kundi humingi ng tulong. Mabuti na lamang at may signal ang kanilang cellphone, kaya't nakatawag sila ng emergency.
Agad na rumesponde ang mga rescuers, dala ang tamang kagamitan upang iligtas ang grupo. Inalagaan ng mga estudyanteng labis na nilalamig at isa-isa silang ligtas na ibinaba mula sa bundok. Pagkatapos ng insidente ay napagtanto ng mga guro at tagapag-organize na marami silang pagkukulang. Dapat ay mas pinaghandaan nila ang biyahe, lalo na pagdating sa kondisyon ng panahon at tamang gamit. Kinakailangan ding laging may sapat na pagkain at inumin sa ganitong mga biyahe, lalo na sa mga lugar na malayo at hindi agad naabot ng tulong. Number 3. Beach Mishap, Cub Scouts on a Nudist Beach. Ang kwento ng beach mishap, Cub Scouts on a Nudist Beach ay tungkol sa isang school trip na nauwi sa hindi magandang pangyayari. Ang mga batang Cub Scouts kasama ang kanilang mga guro at leader ay nagpunta sa isang beach na hindi nila alam ay isang nudist beach na isang lugar kung saan walang damit ang mga tao. Sa simula normal lang ang plano ng outing. Inisip ng mga leader na magandang pagkakataon ito para maglaro ang mga bata sa tabing dagat at mag-enjoy sa kalikasan. Ngunit laking gulat nila nang makita na nasa isang nudist beach pala sila. Dahil hindi sila agad nakaalis ay maraming bata ang nakakita ng mga tao na walang damit na hindi angkop para sa kanilang edad. Narito ang mga leader at hindi kaagad nakagawa ng solusyon. Mabilis na kumalat ang balita sa social media at mga balita. Maraming magulang ang nagalit at nagtaka kung paano ito nangyari. Lumabas na nagkaroon ng pagkakamali sa pagpaplano ng trip. Hindi nasuri ng mabuti ang lugar na pupuntahan, kaya napunta sila sa isang hindi tamang lugar. Maraming magulang ang nagreklamo at nag-alala sa maaring epekto nito sa kanilang mga anak. Isa pang issue ay ang kawalan ng tamang komunikasyon sa pagitan ng mga leader ng scouting at lokal na opisyal. Walang maayos na pag-uusap tungkol sa exact destination, kaya nauwi ito sa hindi magandang sitwasyon. Dahil dito ay maraming nagtanong kung paano dapat mapabuti ang pagpaplano ng mga school trips para maiwasan ng ganitong klaseng pagkakamali. May ilan na nagsabi na hindi naman sinasadya ang pangyayari at hindi dapat ito pinalalaki. Ngunit para sa mga magulang, mahalagang aral ito na kailangang paghandaan ng mabuti ang mga school trips. Dapat tiyakin ng mga guro at leader na alam nila ang lahat ng detalye ng pupuntahang lugar para maiwasang mangyari muli ang ganitong insidente, lalo na sa mga bata. Samantala matapos ang insidente ay humingi ng paumanhin ang mga leader ng scouting at nangakong magiging mas maingat sa susunod na mga aktibidad. Nagkaroon din ng pag-uusap sa pagitan ng mga opisyal ng scouting at ng lokal na pamahalaan upang siguraduhin hindi na ito mauulit. Number 4. The Hunting Case of Tamari Jackson. Ang kwento ni Tamari Jackson ay tungkol sa isang school trip na nauwi sa trahedya. Si Tamari ay isang estudyante sa high school na sumama sa kanilang field trip papunta sa isang lumang mansyon. Ang mansyon na ito ay kilala sa kanilang lugar dahil sa mga kwento ng multo at iba pang kakaibang pangyayari na sinasabing nangyayari roon. Bagamat may mga kwento tungkol sa mansyon, ay itinuloy pa rin ang field trip. Sa simula ay masaya ang mga estudyante at nag-e-enjoy sa kanilang paglibot. Ngunit biglang napansin ng mga guro at kaklase ni Tamari na nawawala siya. Akala nila ay nagbibiro lang siya o nagtatago, kung kaya't hindi agad sila nag-alala. Nang hindi pa rin siya makita matapos ang ilang oras, ay nagsimula ng maghanap ang lahat. Naghanap sila sa buong mansyon at tumawag na rin ng pulis para tumulong. Habang hinahanap nila si Tamari ay may mga estudyante na nagsasabing nakakarinig sila ng mga kakaibang tunog at nakakakita ng mga anino. Pero hindi nila alam kung saan nanggagaling ang mga ito. Makalipas ang ilang oras ay natagpuan nila si Tamari sa isang silid sa itaas ng mansyon. Nakahandusay siya at wala ng buhay. Hindi malinaw kung ano ang dahilan ng kanyang pagkamatay at ayon sa pulis, walang palatandaan na siya ay sinaktan o pinatay. Ito ay lalong nagdala ng takot at pagkalito sa mga guro at estudyante. Dahil sa pangyayaring ito ay nagsimula ang iba't ibang haka-haka. Ang ilan ay naniniwala na may kinalaman ang mga multo sa mansyon sa pagkamatay ni Tamari. May mga nagpunta pa sa mansyon para magsagawa ng investigasyon pero wala pa ring tiyak na sagot kung ano talaga ang nangyari. Malungkot ang pamilya ni Tamari pati na rin ang kanyang mga kaklase at guro. Ang buong komunidad ay naapektuhan ng insidente. Maraming magulang ang naging maingat at ayaw ng payagan ng kanilang mga anak na sumama sa mga field trip. Dahil sa takot na dulot ng nangyari ay isinara na ang mansyon sa publiko at hindi na ito pinapasyalan. Ang kwento ni Tamari ay nananatiling ikinukwento bilang babala sa mga tao.
Number 5. Controversial school trip to a plantation. Ang controversial na school trip sa isang plantation ay naging usap-usapan dahil sa mga hindi inaasahang pangyayari. Layunin ng trip na turuan ang mga estudyante tungkol sa kasaysayan ng agrikultura at mga plantation. Subalit naging masalimuot ang kinalabasan nito na nagdulot ng pagkabahala at reklamo mula sa mga magulang at guro. Una, maraming magulang ang nagalit dahil hindi malinaw na ipinaliwanag sa kanila ang buong konteksto ng kasaysayan ng mga plantation, lalo na ang koneksyon nito sa pang-aalipin. Ayon sa mga magulang, hindi sapat ang naging preparasyon para ipaliwanag sa mga estudyante ang madilim na bahagi ng kasaysayan ng mga plantation kung saan maraming alipin ang sapilitang pinagtatrabaho noon. Dahil dito ay naramdaman ng mga magulang na hindi tama ang paraan ng pagtuturo ng paaralan sa paksang ito, lalo na't hindi nasaklaw ang mga sensitibong aspeto ng kasaysayan. Pangalawa, hindi naging maganda ang karanasan ng ilang estudyante sa plantation. Pinagawa sila ng mga gawain na may kinalaman sa pagtatanim na parang ipinakita lamang ang tradisyonal na pamumuhay ng mga tao sa lugar. Subalit, maraming estudyante ang hindi komportable sa mga gawain dahil tila hindi binibigyang halaga ang malupit na kasaysayan ng mga plantation, partikular ang hirap ng mga alipin na dati nagtatrabaho doon. Pakiramdam ng ilan, ang mga aktibidad ay parang hindi nagpapakita ng respeto sa kasaysayan at nagkulang sa tamang pagpapaliwanag mula sa mga guro. Pangatlo, may mga reklamo rin tungkol sa mga gabay sa plantation na hindi sapat ang kaalaman sa buong kasaysayan ng lugar. Ayon sa ilang ulat, nakatuon lamang ang mga gabay sa mga aspeto ng agrikultura at pagtatanim, ngunit hindi nila ipinaliwanag ng detalyado ang mas masalimuot na mga karanasan ng mga alipin. Dahil dito ay nagdulot ito ng misinterpretation na tila minamaliit ang mga kahirapan na naranasan noon ng mga tao sa ilalim ng sistemang ito. Bunga ng mga pangyayaring ito ay humingi ng paumanhin ng paaralan sa mga magulang at estudyante. Sinabi ng ilang guro na dapat mas pinaghandaan ang school trip, lalo na't may kaugnayan ito sa maselang kasaysayan. Number 6. Inappropriate gift at a school trip. Ang kwento ng inappropriate gift at a school trip ay tungkol sa isang pangyayari kung saan ay may nagbigay ng hindi tamang regalo sa isang school trip. Dahil dito ay nagkaroon ng gulo at hindi magandang resulta sa buong biyahe. Sa mga school trip ay inaasahan na ang mga guro at estudyante ay magpapakita ng tamang asal at respeto, lalo na't sila ay representatives ng kanilang paaralan. Ngunit sa pagkakataong ito ay isang regalo na hindi akma ang naging dahilan ng problema. Samantala, ang hindi tamang regalo ay maaring isang bagay na hindi angkop para sa edad ng mga estudyante o hindi tama para sa okasyon. Halimbawa, maaring isa itong bagay na masyadong personal o may hindi magandang kahulugan. Ang ganitong uri ng pangyayari ay nagdudulot ng kahihiyan, hindi lamang sa mga taong kasali, kundi pati na rin sa reputasyon ng paaralan. Gayun din naman, ang mga school trip ay karaniwang isinasagawa para magbigay ng karagdagang kaalaman sa mga estudyante sa labas ng classroom. Kadalasan ito ay may kinalaman sa kasaysayan, science o kalikasan. Ngunit kapag may hindi inaasahang insidente tulad ng pagbibigay ng hindi tamang regalo, ay nawawala ang focus sa edukasyon at napupunta sa gulo. Kahit maliit na pagkakamali ay maaaring magresulta ng malaking epekto sa relasyon ng mga estudyante, guro at sa kabuuang imahe ng paaralan. Dagdag pa rito, isa sa mga dahilan ng problema ay maaaring dahil sa kakulangan ng malinaw na gabay mula sa mga guro o organizer ng trip. Kung walang sapat na patakaran o gabay tungkol sa mga bagay na pwedeng dalhin o ibigay, ay posibleng magkamali ang isang tao sa kanyang intensyon. Ang akala niyang simpleng regalo ay maaaring makita ng iba bilang hindi appropriate. Dahil dito ay mahalaga na magkaroon ng malinaw na komunikasyon sa pagitan ng guro, estudyante at mga magulang bago ang trip upang maiwasan ang ganitong sitwasyon. Bukod pa rito, ang reaksyon ng mga tao sa nangyari ay maaaring magpalala ng sitwasyon. Kung hindi agad ito naayos o napag-usapan ng maayos, ay maaaring magresulta ito sa hindi pagkakaintindihan o sama ng loob sa pagitan ng mga kasama sa trip. Ang social media ay maaari ring magpalala ng sitwasyon, lalo na kung may magulang o estudyante na mag-post ng reklamo online. Number 7. One child left behind on a London trip. Ang kwento ng One Child Left Behind on a London Trip ay isang pangyayari kung saan isang school trip ang hindi naging maayos. Isang bata ang hindi sinasadyang naiwan sa London matapos ang kanilang paglibot sa iba't ibang lugar.
Ipinakita ng insidenteng ito ang kakulangan sa tamang pagbabantay ng mga guro at chaperone sa mga estudyante. Samantala, ang school trip na ito ay para magbigay ng karagdagang kaalaman at kasiyahan sa mga estudyante sa pamamagitan ng pagbisita sa mga museum at mga sikat na lugar sa London. Ngunit sa kabila ng kanilang plano ay may isang bata ang naiwan sa lungsod. Habang pauwi na ang grupo ay hindi agad napansin ng mga guro na nawawala ang isang estudyante. Nalaman lamang nila ito nang sila ay nakabalik na sa kanilang bayan. Kaugnay pa nito, ang batang naiwan na tinatawag na Mark ay pumunta sa banyo at hindi nakabalik sa oras ng pagtitipon ng grupo. Hindi napansin ng mga guro at chaperone na hindi siya kasama nang umalis sila. Naiwan si Mark malapit sa isang museum at natulungan lamang ng mga autoridad ng London matapos mapansin na siya ay nawawala. Ang problema ay nag-ugat sa hindi maayos na pagbilang at pagbabantay ng mga guro sa mga estudyante. Hindi sila nakasigurado na kumpleto ang mga bata bago sila umalis pabalik sa kanilang lugar. Isa pa ay walang malinaw na plano para sa ganitong uri ng sitwasyon, kung kaya't hindi nila agad nalaman ang pagkawala ni Mark. Subalit ang pangyayari ay nagdulot ng takot at pangamba sa mga magulang ng mga estudyante. Maraming magulang ang nagtanong kung paano nangyari na naiwan ang isang bata sa isang malaking lungsod tulad ng London. Ang tiwala ng mga magulang sa paaralan ay naapektuhan at nagkaroon ng mga panawagan para sa mas maayos na patakaran sa mga school trips upang maiwasan ang ganitong insidente sa hinaharap. Ngunit sa kabutihang palad, si Mark ay ligtas na natagpuan ng mga pulis at naibalik agad sa kanyang pamilya. Bagamat walang pisikal na pinsala, ang karanasan ay tiyak na nagdulot ng takot at pagkabahala sa kanya at sa kanyang mga magulang. Number 8. Hazardous school trip to a waste plant. Ang insidente ng hazardous school trip to a waste plant ay isang pangyayari na nagdulot ng takot at panganib sa mga estudyante at guro. Ang field trip na sana ay magbibigay ng dagdag na kaalaman tungkol sa tamang pamamahala ng basura ay nauwi sa isang mapanganib na karanasan. Samantala, ang layunin ng field trip ay turuan ng mga estudyante tungkol sa tamang paraan ng pagtatapon at pagre-recycle ng basura. Pinili ng paaralan ang isang waste plant para ipakita ang proseso ng waste management. Ngunit hindi sapat ang naging paghahanda para sa biyahe. Hindi isinasaalang-alang ng paaralan ang mga posibleng panganib na maaring harapin ng mga estudyante sa ganitong lugar. Pagdating nila sa planta ay napansin ng mga guro at estudyante na hindi ligtas ang paligid. Wala silang sapat na gabay o impormasyon tungkol sa mga dapat gawin para sa kanilang kaligtasan. Ang lugar ay may mga nakalalasong chemical at usok na umiikot sa hangin. Wala ring tamang kagamitan tulad ng mga mask o proteksyon para sa mga estudyante. Bukod dito ay hindi maayos ang ventilation sa loob ng planta, kung kaya't lalong naging delikado ang kanilang kalagayan. Maliban dito, ang pinakamalaking panganib ay ang pagkakalanghap ng mga estudyante sa mga chemical at usok sa hangin. Dahil walang suot na tamang proteksyon ay nalanghap nila ang mga ito na maaring hindi makabuti sa kanilang kalusugan. Ang lugar ay mayroon ding mga malalaking makina na walang sapat na proteksyon, kung kaya't posibleng magdulot ito ng aksidente sa mga estudyante na masyadong malapit sa mga ito. Dahil sa exposure sa mga chemical ay may ilang estudyante ang nakaramdam ng pagkahilo, pagkatinang balat at hirap sa paghinga. Ang iba sa kanila ay dinala sa hospital dahil sa mga seryosong sintomas ng pagkalason. Napatunayan na hindi ligtas ang planta para sa mga bata at hindi na ipatupad ng tama ang mga hakbang para sa kanilang kaligtasan. Ngunit matapos ang insidente ay nagalit ang mga magulang ng mga estudyante at humingi sila ng paliwanag sa paaralan. Agad na nagsagawa ng investigasyon upang malaman kung bakit nangyari ang ganitong sitwasyon. Nangako din ang paaralan na magkakaroon ng mas mahigpit na pagsusuri sa mga lugar na pupuntahan sa mga susunod na field trip. Number 9. Beach Day Gone Wrong, Fatal Rip Current. Ang Beach Day Gone Wrong, Fatal Rip Current ay isang trahedya na nangyari sa isang school trip sa beach. Ang mga estudyante at mga guro ay pumunta sa dagat upang magsaya. Ngunit nauwi ito sa kalungkutan dahil sa isang malakas na rip current. Ang rip current ay isang agos ng tubig na mabilis na humihila palayo sa pampang at madalas ay hindi ito napapansin. Kapag nahila ka nito ay mahirap makabalik sa dalampasigan kahit anong pagsisikap ang gawin. Samantala, noong araw ng trahedya ay agad na nagpunta ang mga estudyante sa tubig para mag-swimming at maglaro. Hindi nila alam na may rip current sa lugar. Habang sila'y naliligo ay ilang estudyante ang biglang hinila ng agos palayo sa pampang. Nagpanik ang mga guro at mga kasama nilang estudyante nang mapansin ang nangyayari.
Sinubukan din ng mga guro at lifeguards na iligtas ang mga estudyanteng nahihirapan. Ngunit napakalakas ng agos kaya't hindi agad na iligtas ang lahat. Mabilis ang pangyayari at sa kabila ng pagsisikap ng mga tao sa paligid ay may mga estudyante pa rin na nawala sa ilalim ng tubig. Matapos ang insidente ay natagpuan ng ilang katawan ng mga biktima na malayo na sa dalampasigan. Gayun din naman ang pangyayaring ito ay nagdulot ng matinding kalungkutan sa mga pamilya, kaibigan at sa buong komunidad ng paaralan. Ang mga guro na siyang responsable para sa kaligtasan ng mga estudyante ay labis na naapektuhan at nakaramdam ng malaking pagsisisi. Dahil sa trahedya ay marami ang nagtatanong kung sapat ba ang mga paghahandang ginawa bago ang school trip. Dapat sana ay may sapat na kaalaman tungkol sa kondisyon ng dagat, lalo na sa rip currents, bago payagan ang mga estudyante na lumangoy. Mahalaga rin na mayroong sapat na mga patnubay at hakbang upang matiyak ang kaligtasan ng mga estudyante sa ganitong uri ng activity. Subalit matapos ang insidente ay nagsimula ang mga kampanya tungkol sa kaligtasan sa dagat. Itinuro sa mga tao na kung mahila sila ng rip current ay huwag lumangoy pabalik diretso sa pampang dahil mas malakas ang agos. Sa halip ay dapat silang lumangoy patungo sa gilid ng agos para makalabas dito. Number 10. Overboard practicality. A teacher takes students to an adult store. Ang insidente na tinatawag na overboard practicality ay tungkol sa isang guro na dinala ang kanyang mga estudyante sa isang adult store bilang bahagi ng kanilang school trip. Dahil dito ay maraming magulang at tao sa komunidad ang nagalit at nagulat dahil hindi ito angkop na lugar para sa mga bata. Nagdulot ito ng maraming usapin, lalo na sa kung paano dapat tinuturuan ng mga estudyante at kung saan sila dapat dalhin para matuto. Samantala, ang guro na nagtuturo ng life skills o mga aral sa buhay ay may intensyon na ipakita sa mga estudyante ang iba't ibang aspeto ng pamumuhay bilang adult. Isa sa kanyang naisip na paraan ay ang pagdala sa kanila sa isang adult store para ipakita ang ilang bagay na may kinalaman sa mga relasyon ng matatanda. Ngunit hindi niya ito ipinaalam ng maayos sa mga magulang kaya hindi nila alam na sa ganitong lugar dadalhin ang kanilang mga anak. Kaugnay nito, ang adult store ay isang lugar na hindi akma para sa mga bata kaya maraming estudyante ang nagulat sa kanilang nakita. Dahil dito ay nagkaroon ng kontrobersya at napag-usapan ang maling hakbang ng guro. Subalit nang malaman ng mga magulang ang tungkol sa nangyaring field trip ay marami sa kanila ang nagalit at agad na nagreklamo sa paaralan. Para sa kanila ay hindi tamang lugar ang adult store para sa kanilang mga anak at hindi ito nararapat para sa isang educational trip. Dahil sa mga reklamo ay kumilos agad ang pamunuan ng paaralan at sinuspinde ang guro habang iniimbestigahan ang pangyayari. Ayon sa mga opisyal ng paaralan ay dapat sundin ang mga tamang patakaran sa field trips at malinaw na hindi nasunod ang mga ito sa pagkakataong ito. Karagdagan pa dito, ang mga estudyante ay nagkaroon din ng kalituhan at hindi komportableng karanasan dahil hindi sila handa sa ganitong sitwasyon. Dahil dito ay nagbigay ang paaralan ng counseling o gabay sa mga estudyante para matulungan silang maintindihan at maproseso ang nangyari.